Good evening po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating daily evening devotional. Sa mga nanonood ngayon via Facebook Live at sa mga nandito sa Zoom, sana ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. At ngayon po ay mag-uumpisa po tayo sa ating devotional na may pamagat na We Shall Not Be Covetous. Ito ay galing sa devotional book ni Sister White na Sons and Daughters of God, February 28. At ang atin pong key text ay makikita sa Exodus 20:17. Sabi dito, Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So sabi dito sa first paragraph, the last commandment condemns covetousness, every selfish desire, every degree of discontent, every act of overreaching, every selfish gratification works to the strengthening and developing of a character which will destroy the Christ-likeness of the human agent and close the gates of the city of God against him. Isinasaad po dito mga kapatid na ang ikasampung utos na nagbabawal sa pagiging sakim o pag-iinggit sa iba. Kapag mayroon tayong matinding paghahangad sa mga bagay na hawak ng iba, katulad na lang ng pera o ari-arian, o kung lagi tayong hindi nakukontento sa kung ano ang meron tayo, maaari itong magdulot ng hindi mabuting epekto sa ating pagkatao mismo. Tsaka kung lagi tayong naghahangad ng mas maraming bagay kesa sa iba, o kung pinipilit nating kuhanin ang bagay na hindi naman para sa atin, maaaring masira ang ating pagkatao at magdudulot ito ng hadlang sa ating pagiging mabuting tao. When angels come to minister to those who shall be heirs of salvation and witness the exhibition of selfishness, of covetousness, of overreaching, and benefiting self at others' disadvantage, they turn away in grief. So sabi po dito mga kapatid na kapag ang mga anghel ay nagpunta upang maglingkod sa mga taong magiging kaanib sa kaligtasan at nakita nila na nagiging sakim ang tao, may inggit at nag-aabuso at nagmamalabi sa iba para sa kanilang sariling kapakinabangan, sila ay lumuluha pala at nalulungkot. Kapag kunwari, may isang tao na palagi inuunang kanyang sarili interes kahit na ito ay nakakapekto sa ibang tao, ang mga anghel ay maaari nilang maramdaman ang kalungkutan at sila ay hindi nagagalak sa tao na iyon. In no way could the Lord be better glorified and the truth more highly honored than for unbelievers to see that the truth has wrought a great and good work upon the lives of naturally covetous and penurious men. So, sinasabi dito na walang mas mahusay na paraan para ipakita ang karangalan ng Panginoon at ang katotohanan, kundi ang makita ng mga hindi naniniwala na ang katotohanan ay nagdulot ng malaking pagbabago at mabuting gawain sa buhay na mga taong likas na sakim at kuripot. Halimbawa, may isang negosyante na dating mahilig sa pera at hindi marunong magbahagi sa kapwa, ay biglang naging bukas palad siya at nagiging mapagbigay dahil sa kanyang pananampalataya o sa truth na na-receive niya. So sa pamamagitan ng kanyang pagbabago, nakikita ng iba kung paano nagbago ang kanyang buhay dahil sa katotohanan ng kanyang pananampalataya na naglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng pagbabago sa mga puso ng mga tao.
Those who profess to be waiting and watching for the appearing of their Lord should not disgrace their profession by bantering in deal and standing for the last penny. Such fruit does not grow upon the Christian tree. So, ito po ay isang paalala sa atin mga kapatid, bilang nagpo-profess na nag-aantay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, na dapat pala ipakita natin ang wastong asal at pag-uugali na naaayon sa ating paniniwala. Hindi dapat natin gamitin ang panahon ng paghihintay sa Panginoon upang magpakita ng pagiging sakim o makasarili sa ating mga transaksyon at pakikitungo sa ibang tao. Dahil kung may isang Kristiyano na naghihintay sa pagdating ng Panginoon at nagpapahayag ng kanyang pananampalataya, ngunit sa kanyang araw-araw na buhay, siya ay nagiging makasarili at laging pinag-uusapan ng pera. Diba? Pera, ganyan na lang, business. Ito ay nagpapakita ng hindi wastong asal na hindi naayon sa kanyang pananampalataya. Though hindi masama ang maghanap ng pera, mag-business, ganyan. Pero kung ito naman ay nagiging mas priority mo na or nagiging prioridad na ng isang Kristiyano, ay hindi na ito maganda. At ang ganitong pag-uugali ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kasamahan, lalo na sa mga unbelievers po, maaari itong magdulot ng hindi magandang pananaw sa mga hindi pa Kristiyano. Kasi sabi nila nga na, ay bakit siya ganyan? Di ba, bakit puro pera na lang ang pinag-uusapan niya? So, maaari itong magdulot ng discouragement sa mga kasamahan mo mismo sa iglesia at lalo na sa mga unbelievers. Sa pagpapatuloy po, sabi dito, the 10th commandment strikes at the very root of all sins, prohibiting the selfish desire from which springs the sinful act. He who in obedience to God's law refrains from indulging even a sinful desire for that which belongs to another will not be guilty of an act of wrong toward his fellow creatures. So, ang ikasampung utos po ay nagtuturo na hindi tayo dapat maging sakim o hindi dapat tayo maiinggit sa mga bagay ng iba. At kung susundin natin ang utos na ito at hindi tayo magpapadala sa ating mga masamang pagnanasa para sa mga bagay o mga ari-arian ng ibang tao, hindi tayo gagawa ng masamang gawa laban sa ating kapwa. So, ayan po mga kapatid, ayan po ang ating devotional ngayong gabi. Ito po ay nagbibigay aral patungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa ikasampung utos ng Diyos na nag-uutos laban sa kasakiman at pagiging makasarili. Ipinapakita dito na ang pagkakaroon ng makasariling desire o pagnanais, pagiging hindi kontento at paghahanap lamang ng sariling kapakinabangan ay humahantong po talaga sa pagkakaroon ng masamang ugali na ito ay sumisira sa pagiging katulad ni Kristo. Kasi yun naman ang goal natin, 'di ba? Yung ma-manifest yung ugali ni Kristo. At natutunan din natin na ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ito ng pagbabago sa ating mga puso at karakter. Kapag ang mga taong dating sakim, kuripot, ay nagiging mapagbigay na at handang magbahagi sa mga nangangailangan, ito ay isang patunay na ang kanilang pananampalataya ay totoo at epektibo. Tsaka bukod dito, ang pangunguna sa tamang pamumuhay at pagtupad sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita ng tunay na pagiging Kristiyano. Hindi lang Kristiyano kapag tuwing Sabbath, ipinapakita dito na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pangalan o pagpapakitang tao na, Kristiyano ako, bautismado ako, ganyan. Kundi ito'y naglalabas ng bunga ng pagbabago at pagmamahal sa kapwa.
So, dapat ay kung ano yung natutunan natin, yung pananampalataya natin, ay i-apply natin sa totoong buhay. So, dapat ay magiging mapagbigay din tayo sa iba at iwasan natin na magiging makasarili. At yan lang po ang ating devotional ngayong gabi. At kung sino man po ang may maaring magdagdag sa tungkol sa ating devotional ay maaari po kayong magbahagi. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.